Gianna's point of view. 5 taon na kaming magkasintahan ni Kevin. Sa loob ng 5 taong yon ay halos lahat ng nakakakilala sa amin ay nagsasabing kami na ang isa sa pinakamatatag na magkasintahan na kanilang nakita. Hindi kami yung tipong araw-araw nagpo-post sa social media o palaging magkahawak kamay sa mata ng publiko. Low-key lang ang relasyon namin, pero punong-puno ng mga pangarap. Kaya sa tuwing may nagtatanong kung kailan kami magpapakasal, palagi na lang akong napapangiti. Dahil sa isip ko, darating din kami roon sa tamang panahon. Lumaki akong may konserbatibong pananaw pagdating sa pag-ibig. Bata pa lang ako, paulit-ulit nang sinasabi sa akin ng mama ko na hindi kailangang madaliin ang lahat. Kung tunay kang mahal ng isang lalaki, kaya niyang maghintay. Kaya nang niligawan ako ni Kevin 5 taon nang nakalipas, ay iyon din ang una kong sinabi sa kanya. Kevin, gusto kong maging malinaw tayo sa simula pa lang. Hindi ako yung babaeng madaling sumama sa nobyo sa iisang bahay. O kaya basta nalang ibibigay ang sarili ko. Dahil lang matagal na tayong magkarelasyon. Gusto kong hintayin natin ang tamang panahon at ang tamang pagkakataon. Kung hindi mo naman kayang tanggapin yon, mas mabuting ngayon pa lang sabihin mo na. Ngumiti lamang siya noon at hinawakan ng kamay ko. Gianna, hindi kita minahal dahil sa katawan mo. Minahal kita dahil ikaw ka. Kung kailangan kong maghintay ng 5 taon, 10 taon o higit pa, gagawin ko. Ang mahalaga sa akin ay ikaw. Dahil sa sinabi niyang yon, lalo kong pinaniwalaang siya na ang lalaking nakatakda para sa akin. Sa loob ng 5 taon ay hindi niya ako pinilit. Hindi niya ako pinressure. Tuwing mapag-uusapan namin ang tungkol sa kasal, ay sinasabi niyang sisiguraduhin niyang enggrande. At gusto niyang maging maayos ang magiging buhay namin bago kami bumuo ng pamilya. At naniwala ako. Buong puso akong naniwala. Kaya nang sumapit ang 5 anibersaryo namin, ay naisip kong panahon na rin para ibigay sa kanya ang pinakaiingatan kong regalo. At iyon ang sarili ko. Sa wakas, mararanasan mo na rin ang langit. Tumatawang sabi ng kaibigan kong si Darla. Gaga ka talaga. Natatakot niya ako eh. Bakit naman? Siyempre, mawawasak ng perlas ng silangan ko. Sigurado akong masakit yun dahil ganun daw yun sa una. Carry lang yan. Sa una lang pero kapag naulit ng naulit, hahanap-hanapin mo na yan. Baka nga palagi ka nang mag-aya niyan. Palagi ka ng mga labit. Hindi ko napigilang matawa ng malakas sabay palo sa braso ni Darla. Gaga ka talaga. Tangik, akala mo ba nagbibiro ako? Ganun talaga yun. Kahit itanong mo pa sa mga matatanda, iba talagang nagagawa ng bakbakan. Ewan ko sa'yo, manahimik ka na nga lang dyan. Mula pa noong nakaraang linggo ay lihim na akong naghahanda. Bumili ako ng mga bagong damit. Paborito niyang pabango at isang mamahaling relo na ilang buwan kong pinag-ipunan. Plano kong sorpresahin siya sa kondominium niya pagkatapos ng trabaho. Hindi ko na siya sinabihan dahil gusto kong makitang reaksyon niya. Habang nasa biyahe ako papunta sa kondominium, hindi ko mapigilang umiti. Siguradong hindi makapaniwala si Kevin kapag nakita niya ako. Bulong ko sa sarili ko. Paulit-ulit kong hinawakan ang maliit na paper bag na naglalaman ng regalo ko para sa kanya. Makalipas ang halos 40 minuto, ay nakarating ako sa condominium building. Kilalang-kilala na ako ng mga gwardiya doon. Good evening, Ma'am Gianna. Good evening din po. So, sorpresahan niyo na naman po si Sir Kevin? Natawa ako bago mabilis na tumango. Opo, huwag niyo pong sabihin nandito ako Oo naman po, ma'am. Sumakay ako sa elevator habang mas lalo pang bumibilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung dahil ba sa excitement o sa kaba. Pagdating ko sa 12 palapag, ay agad akong naglakad patungo sa unit niya. Napansin kong bahagyang nakabukas ang pinto at dahil doon, nagtaka ko. Bakit hindi niya isinara? Dahan-dahan kong itinulak ang pinto. Kevin? Walang sumagot pero nakangiti pa rin akong pumasok. Love! Surprise! Ngunit ilang hakbang pa lamang ang nagagawa ko ay may narinig na akong mahihinang tawanan mula sa silid.
Napahinto ako. May babae? Hindi ko agad binigyan ng ibang kahulugan ang narinig ko. Baka kaibigan niya lang. Baka kamag-anak. O baka may bisita lang. Unti-unti akong lumapit sa bahagyang nakabukas na pinto ng kwarto. At sa isang iglap, parang huminto ang pag-ikot ng mundo ko. Nakita ko si Kevin at may ibang babae siyang yakap. Sa ilalim ng puting kumot. Halatang kapwa silang walang kahit na anong saplot sa katawan. Halatang katatapos lang nila. Para akong naging bato sa kinatatayuan ko. Hindi ako makahinga at hindi ako makagalaw. Pakiramdam ko ay may kung anong humigpit sa dibdib ko. Narinig kong tumawang babae. Kevin, paano kapag nalaman ng girlfriend mo? Napangiti lang siya bago marahang sumagot. Hindi niya malalaman. Masyado siyang nagtitiwala sa akin. Hayaan mo na nga siya. Nakakasawa na rin yung kaartehan niya eh. 5 taon na kami pero hindi niya pa rin ako mapagbigyan. Alam niyang may pangangailangan ako. Napaka-arte niya. Parang may libu-libong karayom na sabay-sabay tumusok sa puso ko. Napaatras ako nang hindi namamalayan. Mahigpit kong niyakap ang paper bag na dala ko hanggang sa tuluyan itong nadurog sa kamay ko. Hindi ko na hinintay pang makita o marinig pa. Maingat akong lumabas ng condominium. Hindi ko alam kung papaano akong nakarating sa elevator. Hindi ko alam kung paano ako nakababa. Ang alam ko lang, sa loob ng 5 taon ay isang iglap lang palang kayang sirain ang lahat ng pangarap na buong puso kong iningatan. Napakasama mo, Kevin. Paano mo nagawa sa akin to? Nanggagalaiti kong sabi. Hindi ko alam kung papaano akong nakalabas ng condominium building. Pakiramdam ko'y wala na akong narinig na kahit na anong ingay sa paligid. Dumaraan ang mga sasakyan. May mga taong nag-uusap at nagtatawanan. Pero tila ba nabingi ako sa sobrang sakit ng natuklasan ko. Tuloy-tuloy lang akong naglalakad habang walang tigil ang pag-agos sa mga luha ko. Hindi ko man lang namalayang mahigpit ko pa ring hawak ang paper bag na kanina'y puno ng mga regalong inihanda ko para kay Kevin. Nang tingnan ko yun, gusot na ang kahon ng relo at lukot na rin ang sulat na ilang gabi kong pinag-isipang mabuti. Natawa ako sa sarili ko, pero kasabay nun ay mas lalo akong napaiyak. Ang tanga-tanga mo talaga, Gianna. Mahina akong sabi sa sarili ko. Ikaw lang palang seryoso sa relasyon nyo. Ikaw lang palang nangangarap. Ikaw lang palang nagmamahal ng 5 taon. Huminto ako sa gilid ng kalsada at napaupo sa isang bangko. Hindi ko na napigilang ilabas ang liham na isinulat ko para kay Kevin. Kanina sana, yun ang una niyang mababasa bago ko ibigay ang sarili ko bilang simbolo ng buong pagtitiwala ko. Dahan-dahan kong binuksan ang papel. Kevin, salamat dahil 5 taon mong nirespeto ang desisyon kong hintayin ang tamang panahon. Ngayon, gusto kong ibigay sa iyo ang buong tiwala at pagmamahal ko. Dahil sigurado akong ikaw na ang lalaking gusto kong makasama habang buhay. Hindi ko na itinuloy ang pagbabasa. Mahigpit kong pinunit ang liham hanggang sa maliliit na piraso na lamang. Isa-isa kong pinakawala ng mga iyon sa hangin. Kasabay ng bawat pirasong lumilipad ay pakiramdam ko, unti-unti ring nawawasak ang puso ko. Hindi ko alam kung gaano katagal akong naglakad ng walang direksyon. Nang mapagod na ang mga paa ko, saka ko lamang napansin na nasa harapan na pala ako ng isang napakalaking luxury hotel. Sa tabi nito ay may isang eleganteng lounge bar na bukas pa kahit mag-aalas 11 na ng gabi. Hindi ako umiinom. Sa buong buhay ko, halos hindi pa ako nakakatikim ng alak. Pero sa gabing yon, pakiramdam ko, gusto kong takasan kahit sandali ang sakit na nararamdaman ko. Huminga ako ng malalim bago tuluyang pumasok. Maganda ang loob ng lounge bar. May mahina lamang na jazz music na tumutugtog habang ang ilang bisita ay abala sa kani-kanilang mesa. Hindi to kagaya ng mga bar na puno ng maiingay na tao at nagsasayawan. Mas tahimik ang lugar at halos lahat ng naroroon mukhang may sariling iniisip. Umupo ako sa pinakadulong bahagi ng bar counter. Lumapit agad ang bartender. Good evening ma'am, ano pong gusto nyo? Napatingin ako sa iba't ibang bote ng alak na nakahilera sa likod niya. Sa totoo lang, hindi ako marunong uminom eh.
Napangiti siya. First time? Tumango ako. Kung ganon, baka gusto niyong magsimula sa mas magaan na inumin muna. O sige. Ilang minuto lang ang lumipas ay inilapag niya ang isang baso sa harapan ko. Tikman niyo muna. Huwag niyong madaliin. Marahan kong ininom ang unang lagok. Napangiwi agad ako. Ang pait. Natawa ang bartender. Lahat naman po ng alak sa una mapait eh. Napangiti na lang ako ng pilit. Parang pag-ibig. Hindi na siya nagsalita. Marahil ay napansin niyang namumugto ang mga mata ko. Habang tahimik akong nakatingin sa hawak kong baso, ay may isang lalaki ang umupo sa bakanting upuan sa tabi ko. Hindi ko siya pinansin hanggang sa marinig ko ang boses niya. Kung iinom ka para kalimutan ang problema mo, mali ang napili mong lugar. Napalingon ako. Isang matangkad na lalaki ang nakaupo sa tabi ko. Nakasuot siya ng itim na long sleeves na nakatiklop hanggang siko. Halatang mamahalin ang relo niya, pero hindi iyon ang unang napansin ko. Kung hindi ang mga mata niya. Pareho kaming mukhang pagod. Pareho kaming mukhang may dinadalang mabigat na problema. Napabuntong hininga na lang ako. At bakit naman? Kapag tahimik ang lugar, mas naririnig mo ang sarili mong iniisip. Hindi ko napigilang mapangiti ng bahagya. May point ka naman. Humarap siya sa bartender. Same order. Tumango ang bartender. Mukhang kilala niya ang lalaki. Makalipas ang ilang sandali ay muli itong nagsalita. First time mong uminom? Napatingin ako sa kanya. Paano mo nalaman? Halata sa'yo. Ganun ba talaga kahalata? Tumango ka palang kanina sa bartender. Alam ko na. Napailing ako habang napapangiti. Magaling ka palang tumingin sa isang tao. Hindi naman. Ano? Marami lang akong napapanood na ganun. Habang nakatingin ako sa lalaking nasa harapan ko, hindi ko maiwasang humanga sa kagwapuhan niya. Noon, si Kevin lang ang pinakagwapo sa paningin ko. Pero hindi ko maitatanggi na napakagwapo ng lalaking ito. Zion, aniya bago nilahad ang kanyang kamay. Napatingin ako sa kamay niya bago ko yun tinanggap. Gianna, nice to meet you. Nice to meet you rin. Ilang sandali pa'y uminom ulit kami ng alak. Binalot na ng katahimikan ang paligid namin dahil wala na rin naman akong maisip na sasabihin. Sobrang sakit kasi ng kalooban ko na para bang paulit-ulit akong sinasaksak. Hindi ko kasi talaga matanggap ang ginawa sa akin ni Kevin. Hanggang sa ako na rin ang bumasag ng katahimikan. Pwede ba kitang tanungin? Ano yun? Bakit parang ang lungkot mo rin? Napangiti siya ng mapait. Bakit? Halata rin ba? Tulad ng sinabi mo kanina, halata. Napabuntong hininga siya bago marahang sumandal sa upuan. Siguro, parehas lang tayong napagod. Hindi ko alam kung bakit pero pakiramdam ko, may kung anong nagsasabing pwede akong maging totoo sa lalaking ito. Hindi niya ako kilala at hindi ko rin siya kilala. Marahil yun ang dahilan kung bakit mas madaling magsabi ng nararamdaman sa isang estranghero. Huminga ako ng malalim bago ako nagsalita. Niloko ko ng boyfriend ko. Napalingon siya sa akin. Ngayong gabi lang? Tumango ako ng mabagal. 5th anniversary sana namin. Ang dami ko pa namang regalo para sa kanya dahil isusurprise ko siya. Pero mahuhuli ko lang pala siya ngayong gabi na. Niloloko ako. Seryoso lang siyang nakikinig sa mga ikinikwento ko at hindi niya ako pinutol. Hindi rin siya nagsabi ng kahit na anong pampalubag loob. Hinayaan lang niya akong magsalita. At sa gabing yun, nilabas ko ang sakit na buong araw kong kinikimkim. Sa isang estrangherong hindi ko pa naman lubos na kilala. Makalipas ang ilang oras, ay tuluyan na nga akong nalasing. Ang init ng katawan ko at hindi ko alam kung anong gagawin. Basta, gusto ko lang makasama pa si Zion. Gusto mo bang sumama sa akin? Kung gusto mo, mag-hotel tayo. Aalisin ko ang sakit na nararamdaman mo. Mapupungay ang kanyang mga mata nang sabihin yon sa akin. At aminado kong nakaramdam ako ng init. Kaya naman agad akong tumango. Naloko na rin naman ako ni Kevin. Kaya walang masama
kung sumama ako sa ibang lalaki. Sige, alisin mo ang sakit na nararamdaman ko. Hindi ko na alam ang mga sumunod na nangyari dahil sobrang bilis. Nagulat na lamang ako na nakahiga na ako sa kama sa hotel kung nasaan kami ngayon. At dahil na rin sa tama ng alak, hinayaan ko na lamang siya kung anong gusto niyang gawin sa akin. Kinabukasan, laking gulat ko nang magising ako katabi ang isang lalaki. Napatingin ako sa kumot na nakataklob sa katawan ko at doon ko napagtanto na wala akong kahit na anong saplot. Diyos mio, ano nangyari? Napahawak ako sa ulo ko at doon ko naalala kung anong nangyari. Ilang sandali pa'y gumalaw na rin siya at iminulat ang kanyang mga mata bago tumingin sa akin. Kanina ka pagising? Hindi ako nakapagsalita at nakatingin lamang ako sa kanya. Habang siya naman, dahan-dahang tumayo. Napasigaw pa nga ako nang makitang kanyang ibon na tayong-tayo na akala mo nagpa-flag ceremony. Hoy! Piste ka! Takpan mo nga yan! Malakas na sigaw ko sa kanya. Napatingin naman siya sa ibon niya saka natawa. Bago tinakpan yon gamit ang kamay niya. Mariin akong napapikit dahil ang regalo ko sana kay Kevin, ang sarili kong pinakaiingat-ingatan, ay ibinigay ko sa estranghero. Makalipas ang isang linggo ay pilit ko nang binabalik sa normal ang buhay ko. Hindi naging madali ang mga nakaraang araw. Ilang beses akong tinatawagan ni Kevin. Paulit-ulit din siyang nagpadala ng mensahe at pumunta pa sa apartment ko upang makipag-usap. Pero hindi ko na siya hinarap. Wala na akong gustong marinig na paliwanag. Para sa akin, sapat nang nakita ko nung gabing yon. Kahit ano pang sabihin niya, hindi na mabubura sa isip kong itsura nilang dalawa sa loob ng kondominium niya. Nagpa siya akong mag-focus sa sarili ko at sa trabaho. Mabuti na lamang at ilang buwan pa bago mangyari ang lahat. Nakapag-apply na ako bilang marketing specialist sa isang malaking kumpanya na matagal ko nang gustong mapasukan. Ilang beses akong dumaan sa interview at examinations. Kaya nang makatanggap ako ng job offer agad ko yung tinanggap. Nung araw na yon ang unang araw ng orientation naming mga bagong empleyado. Maaga akong dumating sa gusali. Humanga agad ako sa lakit ganda ng kumpanya. Halos lahat ng empleyadong makakasalubong ko ay mukhang abala at propesyonal. Napangiti ako sa sarili ko. Bagong simula to, Gianna. Bulong ko sa sarili ko. Tama ng pag-iyak. Oras na para unahin mo naman ang sarili mo. Sumakay ako sa elevator kasamang ilan pang bagong empleyado. Habang nag-uusap sila tungkol sa magiging department nila, ay tahimik lamang akong nakikinig. Pagdating sa conference room ay agad kaming pinaupo ng HR manager. Good morning everyone. Welcome to Reyes Global Corporation. Congratulations dahil nalampasan niyo ang lahat ng examinations at interviews. Hindi naging madali ang proseso ng pagpili sa mga bagong empleyado. Kaya masasabi kong magagaling kayong lahat. Nagpalakpakan ng lahat at nagpatuloy siya sa pagsasalita. Pagkatapos ng orientation, ay ipapakilala rin namin sa inyo ang ating CEO. Napatingin ng ilan sa mga kasamahan ko. Narinig ko gwapo raw ng CEO kahit medyo bata pa. Oo nga pero sobrang galing daw. May nagsabi pa nga na sobrang istrikto daw. Nanatili akong tahimik habang nakikinig sa mga bulungan. Wala naman sa isip ko kung sinong CEO. Ang mahalaga sa akin, makapagtrabaho ng maayos. Makalipas ang halos 30 minuto ay muling nagsalita ang HR manager. Ladies and gentlemen, please welcome our President and CEO. Sabay-sabay kaming napatingin sa pintuan. Pagkabukas pa lamang ng pinto, ay nanlaki na agad ang mga mata ko. Parang biglang huminto ang oras. Hindi maaari. Siya? Dahan-dahang pumasok ang isang lalaking nakasuot ng kulay abong suit. Dire-diretso ang lakad nito habang kalmado ang ekspresyon ng muka. At nang tuluyan siyang humarap sa amin, nagtagpo ang mga mata namin. Halos mabitawan ko ang folder na hawak ko. Dahil si Zion, ang CEO. Ang lalaking nakilala ko sa lounge bar. Ang lalaking nakinig sa lahat ng kwento ko. At nakakuha ng pinakaiingatan kong virginity. Napansin kong bahagyaring nagbagong ekspresyon niya nang makita ko. Ngunit isang segundo lamang yon. Mabilis ding bumalik ang seryoso niyang muka.
Good morning everyone. Natahimik ang buong conference room habang nagsisimula siyang magsalita. Una sa lahat, gusto ko kayong batiin sa pagiging bahagi ng Reyes Global Corporation. Hindi ko kayo huhusgahan batay sa inyong paaralan, karanasan o koneksyon. Ang mahalaga lang sa akin ay ang magiging resulta ng trabaho nyo. Kung masipag kayo at marunong kayong makisama sa mga katrabaho nyo, sigurado akong malayo ang mararating nyo rito. Isa lang ang paulit-ulit na tumatakbo sa utak ko. CEO pala siya. Matapos ang maiksing talumpati, ay isa-isang nagpakilala ang mga bagong empleyado. Nang ako nang tinawag, ay dahan-dahan akong tumayo. Good morning po. Ako po si Gianna Villanueva, newly hired marketing specialist. Sandali kaming nagkatitigan ni Zion. Pagkatapos ay tumango lamang siya. Welcome to the company, Miss Villanueva. Parang hindi niya ako kilala. Parang unang beses pa lang kaming nagkita. At sa totoo lang, mas natuwa ko ron. Pagkatapos ng orientation ay papalabas na sana ako ng conference room nang biglang lumapit ang executive assistant ng CEO. Miss Gianna? Napalingon ako. Yes po. Pinapapunta po kayo ni Sir Zion sa opisina niya. Bigla akong kinabahan. Bakit daw po? Hindi ko rin po alam, ma'am. Napalunok ako ng laway bago alanganing ngumiti. Habang naglalakad ako papunta sa executive floor, ay kung ano-anong posibilidad ang pumapasok sa isip ko. Baka sisibakin niya ako. Baka pagsasabihan niya ako. Pagdating sa opisina niya, ay marahan akong kumatok. Come in. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Nakatayo siya sa harap ng malaking salamin habang nakatanaw sa labas. Hindi siya agad lumingon kaya't lumapit ako sa mesa niya. Sir, pinatawag niyo po ako? Humarap siya sa akin. Sa pagkakataong yon, wala na ang seryosong CEO. Naroroon ulit ang lalaking nakilala ko sa lounge bar. Sa tingin ko, pareho tayong nagulat sa nangyari kanina. Napangiti ako ng alanganin. Medyo... Pero gusto kong maging malinaw tayo. Ang nangyari noong gabing yon ay nananatili lang sa gabing yon. Napabuntong hininga ko. Iyon din ang gusto kong sabihin. Hindi yun makakaapekto sa trabaho mo. At hindi rin makakaapekto sa pagtingin ko sa inyo bilang CEO. Sagot ko. Tumango siya ng mabilis. Mabuti naman kung ganun. Napalunok ako ng laway bago peking ngumiti. Kung ganon, magsisimula tayo ulit? Bahagyaring umangat ang sulok ng labi niya. Oo. In that case, sabi ko habang inuunat ang kamay ko. Nice to meet you again, Sir Zion. This time, bilang CEO ko na. Napatingin siya sa kamay kong nakalahad bago yun tinanggap. Welcome to Reyes Global Corporation, Miss Gianna. At sa simpleng pakikipagkamay na yon, ay pareho naming napagkasundo ang ibaon sa limot ang gabing pinagsaluhan naming dalawa. Pagkalipas ng ilang araw, ay naging mas komportable na ako sa marketing department. Mababait naman ang mga katrabaho ko at nakakatuwa nga dahil kasama ko na rin sa trabaho si Darla. Gianna, ilang araw na kitang inoobserbahan. Kapag nasa trabaho tayo, maayos ka namang kumikilos. Pero kapag tahimik ng paligid, parang may malalim kang iniisip. Huwag mong sabihin sa akin na hanggang ngayon hindi ka pa rin nakakabangon sa ginawa ng ex-boyfriend mo. Naiintindihan kong 5 taon kayong magkasama. Pero kung may gusto kang ilabas, sabihin mo na lang sa akin. Hindi ako yung tipo ng kaibigang mahilig manghusga. Napangiti ako ng bahagya bago uminom ng tubig. Sa totoo lang, hindi na si Kevin ang dahilan kung bakit magulong isip ko nitong mga nakaraang araw. May isa pa akong sikreto na wala akong pinagsasabihan kahit na sino. Ang akala ko nga dadalhin ko na lang yun habang buhay. Pero pakiramdam ko sasabog ng ulo ko kapag hindi ko na ilabas. Nanlaki ang mga mata niya. Agad siyang sumandal sa upuan. Naku, mukhang mas mabigat pa yan kesa sa paghihiwalay niyo ah. O sige na, sabihin mo na lang. Promise sa ating dalawa lang. Huminga ako ng malalim bago ko siya tiningnan. Naalala mo ba nung sinabi kong pagkatapos kong mahuli si Kevin na may ibang babae, hindi ako umuwi agad?
Naglakad-lakad lang ako hanggang sa mapadpad ako sa bar. Pumasok ako sa lounge bar kahit hindi naman talaga ako umiinom. Ang akala ko kasi kapag nakatikim ako ng alak, kahit papano mababawasan ang sakit na nararamdaman ko. Tahimik siyang nakikinig at ipinagpatuloy ko ang kwento. Habang mag-isa akong umiinom, may lalaking umupo sa tabi ko. Hindi siya bastos at hindi rin siya mapilit. Nagkataon lang na pareho kaming mukhang may problema. Kaya nauwi kami sa mahabang kwentuhan. Ang akala ko nga noon pareho kaming broken-hearted dahil ang bigat ng mga sinasabi niya tungkol sa buhay at sa mga pinagdaraanan niya. Hanggang sa pareho kaming nalasing at nang magising ako kinabukasan, magkasama na kami sa iisang kama. Halos mabitawan ni Darla ang hawak niyang tinidor. Sandali lang, Gianna! Ang ibig mong sabihin, yung unang lalaking nakasama mo, isang estranghero na nakilala mo lang sa bar? Hindi ako makapaniwala dahil sa tagal nating magkaibigan, alam kong napaka-konserbatibo mong tao. Kung hindi ko narinig mismo mula sa bibig mo, hindi talaga ako maniniwala. Napayuko ako't napakamot sa ulo. Huwag mo na akong sermonan. Isang linggo ko nang ginagawa yan sa sarili ko. Paulit-ulit kong tinatanong ang sarili ko kung bakit ko ba nagawa yun. Pero wala na akong mababago pa. Nangyari na. Ang mas nakakagulat pa ay nung unang araw ko rito sa kumpanya. Saka ko lang nalaman kung sino talagang lalaking nakasama ko nung gabing yun. Napakunot ang noo ni Darla. Huwag mong sabihing. Marahan akong tumango. Oo, si Zerza yun. Nanlalaki ang mga mata niya. Si Sir Zion? Ang CEO natin? Gianna, sigurado ka ba sa sinasabi mo? Oo, siya talaga. Napahawak si Darla sa noo niya bago siya napailing. Naku, kaya pala nung orientation napansin kong parang ilang kayong dalawa kahit pilit niyong itinatago. Ang akala ko pa naman nagkakilala lang kayo sa dati niyong trabaho. Hindi ko naman akalaing ganun palang nangyari. Mahina akong natawa. Parehas kasi kaming nagulat nung nakita namin ang isa't isa. Pero nag-usap na kami pagkatapos ng orientation. At napag-usapan namin at napagkasunduan na kalimutan ang nangyari sa hotel. Pareho naming sinabi na mas mabuting maging professional kami dahil ayaw naman naming maapektuhan ng trabaho. Napabuntong hininga si Darla bago siya seryosong tumingin sa akin. Hay, Gianna, may sasabihin ako sa iyo pero huwag ka magagalit ha. Hindi ko alam kung gaano katotoo ang lahat ng chismis dahil hindi ko naman personal na kilala si Sir Zion. Pero sikat na sikat ang pangalan niya sa business world. Bata pa lang siya pero isa na siyang matagumpay na negosyante. Gwapo, mayaman at halos lahat ng business magazines na isusulat ang pangalan niya. Bukod ron, marami ring balitang iniuugnay siya sa iba't ibang babae. Kaya ang tingin ng karamihan sa kanya, isang womanizer. Napahinto ako sa pagkain at napakamot sa ulo. Ibig mong sabihin, nung gabing yun, posibleng hindi talaga siya broken-hearted? Akala ko pa naman pareho kaming may pinagdadaanan kaya't ganun siya magsalita. Ngayon tuloy, iniisip ko kung nagdrama lang ba siya para makuhang loob ko. Kung ganun ang reputasyon niya, baka sanay na sanay siyang kumausap ng babae. Natawa si Darla. Ano pa nga ba? Gwapo eh. Napaisip ako sandali bago napangiti. Alam mo, kung tatanungin mo ko kung nagsisisi ba ako, ang sagot ko hindi rin naman. Siyempre, hindi ko ipagmamalaki ang nangyari at kung pwede ko lang ibalik ang oras, baka ibang desisyon ang ginawa ko. Pero kung iisipin ko rin naman ng mabuti, hindi ko rin babaguhin ang nangyari. Isa pa, gwapo naman siya kaya't hindi na ako lugi. Napahalakhak si Darla. Ikaw talaga, Gianna. Akala ko iiyak ka na naman. Tapos ang ending ang sinabi mo lang pala gwapo naman siya. Hindi ko alam kung matatawa ba ako o hahanga sa pagiging positibo mo. Hayaan mo na. Nangyari nang nangyari. Ang mahalaga ngayon magtatrabaho ko ng maayos. At sisiguraduhin kong hindi na mauulit ang ganong klaseng pagkakamali. Kinabukasan ay maaga akong pumasok sa opisina.
Pilit kong isinantabi ang naging usapan namin ni Darla noong nakaraang araw. At sinabi ko sa sarili kong hindi ko na dapat isipin pang nangyari sa amin ni Zion. Ang mahalaga sa akin ay ang trabaho. Ilang araw pa lang akong empleyado sa Reyes Global Corporation at ayokong magkaroon ng impresyon ng mga tao na nakapasok ako rito dahil may espesyal na relasyon ako sa CEO. Abala akong nagre-review ng marketing proposals nang biglang may huminto sa harap ng mesa ko. Pag-angat ko ng tingin ay executive assistant ni Zion ang nakita ko. Miss Gianna, pinapapunta po kayo ni Sir Zion sa opisina niya. Sige po. Pagkaalis ng executive assistant ay agad akong nilingon ni Darla. Naku, mukhang hinahanap ka na naman ng CEO. Tinapunan ko siya ng tingin. Huwag kang gumawa ng kwento, baka may ipapagawa lang. Napangiti siya ng nakakaloko. Sana nga. Napailing na lang ako bago tumayo. Habang naglalakad ako papunta sa executive floor, ay paulit-ulit kong iniisip kung ano na naman kaya ang kailangan ni Zion. Baka may gusto siyang iparevise sa marketing proposal o baka may bagong project na ipapahawak sa department namin. Pagdating sa opisina niya ay kumatok ako ng marahan. Come in. Binuksan kong pinto. Nakita ko siyang nakaupo sa sofa habang umiinom ng kape. Nang makita niya ako, inilapag niya ang tasa at tumayo. Good morning. Good morning din po, sir. Lumapit ako sa mesa niya habang hawak ang notebook ko. Ipinatawag niyo po ako? Ano pong ipapagawa niyo? Wala. Napakurap ako. Anong wala? Wala akong ipapagawa. Kung ganun po, bakit niyo po ako pinatawag? Kakain tayo sa labas. Napanganga ako sa sinabi niya. Magla-lunch tayo sa labas. Ay sir, 10:00 pa lang po ng umaga. Kaya nga, maaga pa. Marami pa tayong oras. Hindi ko napigilang mapabuntong hininga. Sir Zion, wag niyo po akong paglaruan. Ang akala ko pa naman may mahalaga kayong ipapagawa sa akin. Bakit? Ano bang masama kung gusto kitang makasamang mag-lunch? Hindi ko agad alam ang isasagot. Sa isip-isip ko, ay gusto ko na sanang tumanggi. Sir, marami po kayong pwedeng isamang executives. Andyan sila vice president, department heads at mga managers. Marketing specialist lang po ako. Baka mamaya kung ano na naman ang isipin ng mga tao kapag nakita nila tayong magkasama. Tahimik lang siyang nakinig hanggang sa matapos akong magsalita. Natatakot ka ba sa sasabihin nila? Hindi naman po natatakot, pero ayoko lang magkaroon ng usap-usapan. Bagong empleyado lang po ako rito at gusto kong makilala dahil sa trabaho ko. Hindi dahil lagi akong nakikitang kasama ng CEO. Naiintindihan ko naman. Ayoko rin pong isipin ng iba na may espesyal akong pribilehiyo. Sandali siyang natahimik bago muling nagsalita. Gianna, hindi kita pinatawag para sa personal na dahilan. May gusto akong pag-usapan tungkol sa bagong marketing campaign ng kumpanya. Mas gusto kong gawin yon habang kumakain kesa sa loob ng opisina. Kung sa tingin mo hindi komportable, pwede nating kanselahin. Napaisip ako. Kung tungkol pala sa trabaho, wala naman akong dahilan para tumanggi. O sige po, sasamahan ko na po kayo. Tumayo siya at kinuha ang susi ng sasakyan. Mabuti naman kung ganon. Pero sir, may condition po ako. Napatingin siya sa akin. Ano yun? Kapag tungkol na sa trabaho ang napag-uusapan natin, huwag niyo akong tratuhing parang bisita. Sabihin niyo kung may mali sa mga ideya ko at kung kailangan akong pagsabihan, gawin niyo. Ayokong isipin ng ibang tao na espesyal ang pagtrato niyo sa akin. Bahagyang umangat ang sulok ng labi niya. Okay, sige, walang problema. Magkasabay kaming lumabas ng opisina. Hindi ko na napansin ang ilang empleyadong napatingin sa amin habang naglalakad kami papunta sa elevator. Pagpasok namin sa basement parking, ay siya mismo ang nagbukas ng pinto ng sasakyan para sa akin. Sir, wag na po sana. Baka may makakita. Bakit? Baka isipin nilang nililigawan niyo ako. Napatingin siya sa akin bago bahagyang ngumiti. Nag-aalala ka talaga sa sasabihin ng iba? Hindi naman po. Ayoko lang ng chismis. Hayaan mo sila.
Wala naman akong pakialam sa mga yan. Habang umaandar ang sasakyan, ay hindi ko pa rin alam kung bakit pakiramdam ko. Hindi lang simpleng working lunch ang pupuntahan namin. At sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, mas mabilis ang tibok ng puso ko kesa nung unang araw na nakita ko siya bilang CEO ng kumpanyang pinapasukan ko. Magandang araw mga viewers! Ang kwentong ito ay hatid ng Love Series TV. Salamat sa pakikinig! Zion's Point of View. Mabilis na lumipas ang isang buwan simula nang magsimulang magtrabaho si Gianna sa Reyes Global Corporation. Sa loob ng panahong yun, ay marami na akong nakatrabahong bagong empleyado. Ngunit kakaibang ipinakita niyang dedikasyon sa trabaho. Hindi siya yung tipong naghihintay lang ng utos bago kumilos. Kapag may problema sa isang proyekto, kusa siyang naghahanap ng solusyon. Kapag may deadline na halos imposibleng habulin, siya pa ang unang nagsasabing kaya pa nilang tapusin. Basta magtutulungan ang buong team. Bilang CEO ay sanay na akong tumingin sa kakayahan ng isang tao kesa sa mga salitang sinasabi nito. Kaya hindi nagtagal, napansin kong isa si Gianna sa pinakamasisipag na empleyadong pumasok sa kumpanya sa mga nakaraang taon. Nung Lunes ng umaga ay may meeting kami kasama ang marketing department tungkol sa pinakamalaking campaign ng kumpanya para sa taong yon. Halos lahat ng managers naroroon at isa-isang nagbigay ng kani-kanilang presentasyon. Tahimik lamang akong nakikinig habang sinusuri ang bawat proposal. Nang matapos ang huling presenter, ay nagsalita ang marketing director. Sir Zion, may isa pa pong proposal na gusto naming ipakita. Si Miss Gianna pong gumawa ng concept. Napatingin ako kay Gianna. Bahagya siyang kinabahan nang mapansin sa kanya nakatingin ng lahat. Sir, hindi pa po ito perpekto. Marami pa po sigurong dapat baguhin. Ngumiti ako ng bahagya. Hindi mo malalaman kung anong dapat baguhin kung hindi mo muna ipapakita. Tumango siya bago tumayo sa harapan. Sa loob ng halos 30 minuto, ay ipinaliwanag niya ang buong marketing strategy. Hindi lang siya nagpakita ng magagandang disenyo. Ipinaliwanag din niya ang target market, projected sales, digital engagement, at maging ang posibleng maging resulta ng campaign. Tahimik ang buong conference room habang nagsasalita siya. Pagkatapos niyang magsalita, ay nagsalita ang isa sa mga senior managers. Maganda ang concept, pero hindi ba masyadong mataas ang target sales na inilagay mo? Ngumiti si Gianna bago siya sumagot. Sir, alam ko pong mataas ang target, pero hindi naman po siya imposible. Nakabase po ang projections ko sa market research na ginawa noong nakaraang quarter. Kapag naging tamang execution natin, naniniwala akong maaabot natin ang target na yon. Mabilis na tumango ang manager. Ako naman, hindi na napigilang mapangiti. Hindi dahil sa proposal, kung hindi dahil sa paraan ng pagsagot niya. May confidence pero hindi mayabang. Matapos ang meeting ay tumayo ako. Approved. Lahat ay napatingin sa akin. Si Miss Gianna ang mangunguna sa campaign na ito. Ang lahat ng departments makikipag-coordinate sa kanya. Simula ngayon direkta siya magre-report sa akin hanggang matapos ang proyekto. Nanlaki ang mga mata ni Gianna. Sir, ako po? Oo. Pero marami pong mas senior kesa sa akin. At marami rin sa kanilang hindi nakaisip ng proposal na katulad ng ginawa mo. Maraming salamat po sa tiwala. Mula noon ay halos araw-araw na kaming magkasama. May meetings kami tuwing umaga, client presentations tuwing hapon, at kung minsan sabay pa kaming bumabiyahe para makipagpulong sa iba't ibang business partners. Nung una, pareho pa kaming ilang. Pero kapag nagkakatinginan kami, pareho naming naaalala ang gabing pinagsaluhan namin sa hotel. Pero habang tumatagal, ay unti-unti ring nawawala ang awkwardness. Isang araw habang pauwi kami mula sa meeting, ay bigla siyang napatingin sa akin habang nasa sasakyan kami. Sir, may itatanong sana ako. Ano yun? Nung una po, akala ko napakasuplado nyo. Napataas ang kilay ko. Talaga? Opo, nung orientation pa lang, iniisip ko na agad na hindi tayo magkakasundo. Kasi nagulat ako, iba po ang aura niya nun kesa nung nagkita tayo. Pero ngayon,
nagkamali pala ako. Kasi hindi naman pala kayo suplado. Mukha lang pero maharot ka pala talaga. Humalakhak siya. Well, hindi ko naman itinatanggi. Pero hindi ko naman kasalanan kung nilalapitan ako ng mga babae. Ibig sabihin, nagdrama ka lang talaga nun? Medyo. Napailing na lang ako. Pero may napansin ako sa'yo. Kapag tungkol sa trabaho, napakaseryoso nyo. Pero kapag wala na tayo sa meeting, marunong din pala kayong makinig sa kwento ng ibang tao. Well, ganun talaga. Kahit nasabihin na nating malandi akong tao, kailangang ibang ugali ko pagdating sa negosyo at trabaho. Hindi pwedeng puro kalandian lang ang nasa isip ko. Kailangan kong maging seryoso at profesional. Napatingin ako sa kanya ng matagal. Sa bawat araw nang magkasama kaming dalawa, hindi ko maitatangging tila nagkaroon ng buhay ang tahimik kong mundo. Sa totoo lang, kapag tapos na ako sa isang babae, wala na akong pakialam pa sa kanya. Madalas kapag tapos ko nang makuhang kailangan ko sa isang babae, iniiwan ko na lamang ito. Pero hindi ganun ang nararamdaman ko kay Gianna. Para bang may parte sa akin na gusto pang makasama siya. Na para bang gusto kong makipagkwentuhan sa kanya. At hindi ko alam kung bakit. Lumipas pang ilang linggo at halos hindi ko na namalayang naging parte na ng araw-araw kong trabaho ang presensya ni Gianna. Kung dati, sapat na sa akin ang makatanggap ng report mula sa department heads. Ngayon ay gusto kong siya mismo nagpe-present ng progress ng marketing campaign. Hindi dahil wala akong tiwala sa ibang empleyado, kung hindi dahil napansin kong mas malinaw siyang magpaliwanag at mas mabilis siyang mag-isip kapag may mga tanong ang mga kliyente. Isang umagay may meeting kami kasamang isa sa pinakamalaking investors ng kumpanya. Pagkatapos ng presentation, ay hindi agad umalis ang chairman ng kabilang kumpanya. Lumapit pa ito sa akin habang palabas kami ng conference room. Mr. Zion, gusto kong i-congratulate ang marketing team nyo. Magaling ang young lady na kasama mo. Malinaw siyang magsalita at alam niyang ipagtanggol ang bawat detalyeng ipinipresenta niya. Kung ganyan ang mga taong nagtatrabaho sa kumpanya ninyo, mas lalo akong nagtitiwala sa partnership natin. Napangiti ako ng malawak. Hindi ko na itatanggi sa sarili ko na humahanga ako sa galing niya. Pati na rin sa confidence niya tuwing magpe-present siya. Maraming salamat. Ipapaabot ko sa kanyang sinabi ninyo. Pagkaalis ng chairman, ay lumingon ako kay Gianna na kasalukuyang kinakausap ng ilan naming staff. Hindi ko napigilang mapangiti. Unti-unti na siyang nagiging mahalagang bahagi ng kumpanya. At unti-unti na rin siyang nagiging mahalagang bahagi ng araw-araw kong buhay. Kinagabihan ay mag-isa akong nakaupo sa opisina habang tinatapos ang ilang dokumentong kailangan kong pirmahan. Tahimik lang ang buong executive floor dahil halos lahat ng empleyado nakauwi na. Napatingin ako sa orasan. 7:00 na pala. Karaniwan ay nasa opisina pa si Gianna sa ganitong oras kapag marami kaming ginagawa. Napatingin ako sa labas ng salaming dingding. Wala na ang ilaw sa marketing department. Mukhang nakauwi na siya. Hindi ko na malayang napabuntong hininga ko. Napailing ako sa sarili. Bakit ko ba siya hinahanap? Ilang segundo akong natahimik bago ko ipinagpatuloy ang trabaho. Pero hindi pa lumilipas ang 5 minuto ay muli na namang napunta kay Gianna ang isip ko. Naalala ko ang ikinwento niya kaninang tanghali tungkol sa bunsong kapatid niyang pasaway raw dahil ayaw mag-aral. Naalala ko rin kung papaano siyang tumawa habang ginagaya ang kapatid niya. Napailing ulit ako. Hindi ko na talaga maitatanggi sa sarili ko na nahuhulog na ako sa kanya. At iyon ang bagay na ayaw kong mangyari. Huminga ako ng malalim bago tumayo. Hindi pwede to. Bulong ko sa sarili. Hindi dahil ayaw ko kay Gianna, kung hindi dahil alam kong hindi pa ako handang pumasok ulit sa isang relasyon. May mga bagay sa buhay ko na hindi niya pa alam. May mga bagay na matagal ko nang pilit inilalayo sa lahat ng taong gustong mapalapit sa akin. Ilang araw ang lumipas ay muli kaming nagkaroon ng meeting. Pagkatapos ng presentation, ay sabay kaming naglakad palabas ng conference room. Napansin kong tahimik siya. Kaninang umaga pa kita napapansing hindi nagsasalita ah. Napatingin siya sa akin at ngumiti. Napagod lang siguro ako.
kaya wala akong energy magsalita. Sigurado ka ba dyan? Baka may problema ka. Oo, ayos lang ako. Naglakad pa kami ng ilang hakbang hanggang siya na mismong nagsalita. Sir, may itatanong sana ako pero kung ayaw niyong sagutin okay lang. Ano yun? Napapansin ko kasi na may mga pagkakataong bigla na lang kayong nawawala sa opisina ng 2 o 3 araw. Wala namang meeting sa calendar at hindi rin kayo sumasama sa mga scheduled presentations. Nung una akala ko business trip lang palagi. Pero napansin kong kahit ang executive assistant nyo, hindi rin alam kung nasan kayo. Napatingin ako sa kanya. Hindi ko inaasahang mapapansin niya yun. Tipid akong ngumiti. Observant ka pala. Nagtataka lang po ako. Pasensya ka na, Gianna. May ilang personal na bagay lang akong kailangang asikasuhin paminsan-minsan. Hindi ko naman po gustong mangialam. Nagtatanong lang ako kasi nag-aalala ko. Kapag nawawala kasi kayo nang walang pasabi, ang buong opisina parang nagiging tahimik. Lahat nagtatanong kung kailan kayo babalik. Peke akong ngumiti. Kasama ka ba sa nagtatanong? Napahinto siya sandali bago siya natawa. Siyempre naman, CEO kayo, kapag wala kayo, lahat kami naaapektuhan. Alam kong hindi yun ang buong dahilan, pero hindi ko na siya pinilit. May mga katotohanang mas mabuting wag munang alamin. Salamat sa pag-aalala. Walang anuman, sir. Pagkatapos nun ay hindi na namin itinuloy ang usapan. Naglakad na lang kami sa kanya-kanya naming departamento. Habang pinagmamasdan ko siyang papalayo, muli kong sinabi sa sarili ko ang bagay na ilang linggo ko nang paulit-ulit na pinapaalala. Hindi ako pwedeng mapalapit at mahulog sa kanya ng sobra. Dahil alam kong darating ang araw na malalaman din ni Gianna ang dahilan kung bakit may mga panahong bigla na lamang akong nawawala. Gianna's point of view. Lumipas pang mga araw. Habang papauwi na sana ako mula opisina, ay biglang nagring ang cellphone ko. Si Jean, isa sa mga katrabaho namin sa marketing department ang tumatawag. Gianna, nasa ospital ako ngayon kasama si Darla. Bigla kasi siyang nahilo kanina sa office Huwag ka mag-alala, stable naman na siya. Sabi ng doktor napagod lang daw at mababa ang blood pressure. Sabi niya sa kabilang linya. Ano? Sang ospital kayo? Pupuntahan ko siya ngayon. Ibinigay niya sa akin ang pangalan ng ospital bago namin ibinaba ang tawag. Hindi na muna ako dumaan sa apartment. Agad akong sumakay ng taxi at dumiretso sa ospital. Makalipas ang halos 30 minuto ay naroroon ako. Pagpasok ko sa silid ni Darla, ay nadatnan ko siyang nakaupo sa kama habang kumakain ng lugaw. Napangiti ako nang makita siyang maayos na. Grabe ka talaga. Isang araw ka lang hindi kumain ng tama, heto ka ngayon at naka-confine? Napanguso siya. Huwag mo na akong sermonan. Sapat ng sermon ng doktor at ng nanay ko. Ikaw pa talagang dadagdag. Natawa ko habang inilalapag ang dala kong prutas sa mesa. Kamusta na bang pakiramdam mo? Mas okay na. Bukas daw makakauwi na ako. Buti naman. Kinakabahan ako nung tinawagan ako ni Jean. Nagkwentuhan pa kami ng halos 30 minuto. Nang makitang inaantok na siya, ay nagpaalam na rin ako. O sige na, uuwi na ako. Magpahinga ka. Salamat sa pagdalaw. Natural naman, kaibigan kita Lumabas na ako ng kwarto at naglakad sa mahabang pasilyo ng ospital. Habang naglalakad, ay may isang pamilyar na figura ang dumaan sa kabilang dulo. Napahinto ako. Nanlaki ang mga mata ko nang makitang si Zion yon. Nakasuot siya ng simpleng polo shirt at maong. Wala siyang kasamang bodyguard o sekretary. May hawak siyang brown envelope at dire-diretso siyang naglakad papunta sa isang restricted area ng ospital. Sir Zion? Mahina akong tawag. Ngunit hindi niya ako narinig. O baka hindi lang talaga siya lumingon. Nagtaka lalo ako. Ano ginagawa niya rito? Hindi naman to ospital ng kumpanya. Hindi rin siya mukhang may business meeting. Nang mawala siya sa kabilang hallway, ay napansin kong may nurse na papalabas sa parehong direksyon. Lumapit ako rito. Excuse me po? Ngumiti ang nurse. Yes, ma'am? May itatanong lang sana ako
Yung lalaking dumaan kanina, si Mr. Zion Reyes po ba yun? Tumango ang nurse. Opo. Regular po ba siyang nagpupunta rito? Napansin kong nag-aalangan ng nurse. Pasensya na po kung nagtanong ako Boss ko po kasi siya. Nagulit lang ako nang makita ko siya rito. Ngumiti ng bahagya ang nurse. Hindi ko sana pwedeng sabihin ng tungkol sa pasyente. Pero dahil hindi naman yun ang itinatanong nyo, masasabi ko lang na matagal na po siyang pabalik-balik dito. May sakit po ba siya? Umiling ang nurse. Hindi naman po siyang may sakit. Lumalabas po kasi na parang may dinadalaw siyang pasyente. Ang totoo po kasi ma'am, ilang buwan na siyang sumasailalim sa iba't ibang laboratory test at compatibility examinations. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa buong katawan ko. Compatibility test? Opo. Para saan po? May nakababatang kapatid po siyang naka-admit dito. Matagal nang naghihintay ng liver transplant. Nagkataon pong compatible donor si Mr. Zion, kaya siya mismo ang magdodonate ng bahagi ng atay niya. Pakiramdam ko'y biglang tumigil ang mundo. Ano pong sinabi ninyo? Matagal na po niyang pinaghahandaan ng operasyon. Halos linggo-linggo siyang nandito para sa iba't ibang medical examinations. Ilang beses na rin naming sinabi sa kanya na magpahinga dahil halatang pagod na pagod siya. Pero palagi niyang sinasabi na hanggat hindi pa natutulungan ng kapatid niya, hindi pa siya pwedeng magpabaya. Hindi ako nakapagsalita. Bigla kong naalala mga pagkakataong nawawala siya sa opisina ng 2 o 3 araw. Ang pamumutla niya, ang pagiging tahimik niya, at ang mga gabing halos hindi siya kumakain. Kaya pala, mahina akong bulong. Napatingin sa akin ng nurse. Ma'am, malapit po ba kayo sa isa't isa? Tumango ako ng marahan. Opo, madalas po kasi kaming magkasama. Bale parang naging assistant niyo na rin ako. Ngumiti ang nurse. Napakabuti niyang kuya. Sa totoo lang bihira na kaming makakita ng taong handang isugal ang sariling kalusugan para sa kapatid. At ang mas nakakabilib pa, ayaw niyang ipaalam kahit kaninong ginagawa niya. Ilang beses na nga naming narinig na sinasabi niyang huwag ipapaalam sa opisina dahil ayaw niyang kaawaan siya o pigilan siya ng mga taong nagmamalasakit sa kanya. Sinabi ko nilang po sa inyo kasi sa tingin ko, concern ka po talaga sa kanya. Unti-unting namuo ang mga luha sa mga mata ko. Ngayon ko lang naunawaan ang lahat. Hindi pala niya ako iniiwasan dahil wala siyang nararamdaman para sa akin. Lumalayo siya dahil ayaw niyang mangako ng kahit ano habang hindi pa niya alam kung anong kahihinatnan ng operasyong haharapin niya. At sa halip na mabawasan ang paghanga ko sa kanya, mas lalo ko lamang siyang minahal. Mula nang malaman ko ang buong katotohanan tungkol kay Zion sa ospital, ay parang may nagbago sa paraan ng pagtingin ko sa kanya. Nung una iniisip kong iniiwasan niya ako dahil nagsisisi siya sa nangyari sa amin noong gabing nagkakilala kami. Akala ko isilang akong pagkakamali na gusto niyang kalimutan. Ngunit ngayon, alam ko na ang tunay na dahilan. Sa panahon ngayon, napakabihira na ng taong handang isugal ang sariling kalusugan para lamang mailigtas ang buhay ng kapatid. At mas lalong bihira ang lalaking pinipiling sarili din ng lahat ng problema para hindi mag-alala ang mga taong nasa paligid niya. Pero isang bagay ang ipinangako ko sa sarili ko. Hindi ko ipapaalam kay Zion na alam ko na ang lahat. Kung gusto niyang ilihim yon, igagalang kong desisyon niya. Kaya sa halip na tanungin siya tungkol sa operasyon, mas pinili kong alagaan siya sa simpleng paraan. Kinabukasan ay maaga akong pumasok sa opisina. Pagdating ko sa executive floor, ay nadatnan kong kapapasok lang din ni Zion. Napansin kong namumutla siya at halatang kulang na naman sa tulog. Marahan akong kumatok sa bukas niyang pinto. Good morning, sir. Napatingin siya sa akin at bahagyang ngumiti. Good morning. Ang aga mo yata ngayon. Mas maaga po kayong dumating kesa sa akin. Napatingin siya sa relo. May meeting kasi tayo mamaya. Napansin ko lang po na parang pagod na pagod kayo. Kagabi ba, natulog ba kayo o diretso na naman kayo sa trabaho? Mahina siyang natawa. Hindi ka ba nagsasawang pagsabihan ako? Hindi po. Kasi kung hindi ko kayo pagsasabihan,
Mukhang puro kape na lang ang laman ng tiyan nyo. Napailing siya. Hindi naman. Sir, wag na po kayong magsinungaling. Kahapon 3 tasa ng kapeng naubos nyo bago pa man mag-alas 12. Tapos nung hapon, sandwich lang ang kinain nyo. Kung ganyan kayo lagi, kahit sinong taong manghihina. Natahimik siya habang nakatingin sa akin. Makalipas ang ilang segundo ay napangiti siya. Napapansin mo pala mga ganong bagay? Siyempre naman po, kayo ang boss ko. Kapag bigla kayong hinimatay sa opisina, damay kaming lahat ano? Akala ko pa naman nag-aalala ka. Nag-aalala naman talaga ako. Hindi lang para sa CEO namin. Nag-aalala rin ako bilang kaibigan. Hindi siya agad nagsalita. Pakiramdam ko nagulat siya sa sinabi ko. Maya-maya'y tumango na lamang siya. Salamat. Mabilis na natapos ang meeting nung araw na yon. Pagsapit ng alas 7 ng gabi, nasa opisina pa rin kaming dalawa. Ako ay tinatapos ang ilang presentation habang si Zion naman, abala sa pagpirma ng mga dokumento. Nang matapos kong trabaho ko ay napansin kong nakaupo pa rin siya sa harap ng mesa niya. Hindi pa rin siya tumatayo. Lumapit ako. Sir, uuwi na po ba kayo? Tatapusin ko lang ito. Napatingin ako sa mga dokumentong nasa harapan niya. Sir, halos alas 7 na. Sigurado kong hindi pa rin kayo nagdi-dinner. Mamaya na. Palagi na lang mamaya Nalilipasan na kayo ng gutom. Napapansin kong mas madalas mo na akong pinagagalitan ha. May dahilan naman po Ano? Kasi ayaw nyo talagang alagaan ang sarili nyo. Napalunok siya ng laway nang mapatingin sa akin. Hindi ko alam kung bakit pero gusto ko siyang alagaan. Hindi lang dahil sa may nararamdaman ako para sa kanya, kundi dahil alam kong may mabigat siyang pinagdadaanan. Huminga ako ng malalim bago ako nagsalita. Sir, kung wala naman po kayong lakad pagkatapos nito, may gusto sana akong i-offer. Ano yun? Wag na po kayong dumaan sa restaurant. Bakit naman? Sa apartment ko na lang po tayo kumain. Mukhang hindi niya inasahan ang sinabi ko. Apartment mo? Opo. Gianna, huwag ka nang tumanggi. Pakinggan mo muna ako, okay? Tumikhim siya bago tumango. Ilang araw na kitang nakikitang puro kape, sandwich at pagkain sa labas ang kinakain mo. Hindi ko naman sinasabing masamang pagkain sa restaurant, pero iba pa rin ang lutong bahay. Marunong ako magluto dahil nung nawala ang mga magulang namin, ako nang halos tumayong nanay ng 2 kong nakababatang kapatid. Kaya kung papayag ka, ipagluluto kita ngayong gabi. Hindi to dahil boss kita Gusto ko lang talagang makakain kayo ng maayos kahit isang beses. Nanlaki ang mata niya matapos kong sabihin yon, na para bang hindi siya makapaniwala sa sinabi ko. Gianna, ayoko makaabala sa'yo. Hindi ka nakakaabala. Sa totoo lang, bala ko rin naman talagang magluto pag uwi. Dadagdagan ko lang ang isasaing ko at lulutuin ko. Wala namang problema dun. Pero baka pagod ka na. Sir, buong araw akong nakaupo sa opisina. Mas mapapagod ako kung hindi ako gagalaw pag uwi. Napangiti siya ng malawak. Hindi ka talaga madaling tumanggap ng pagtanggi, no? Hindi. Kapag alam kong tamang pinaglalaban ko. Ilang segundo siyang natahimik bago tuluyan siyang tumango. O sige, ipagluto mo ko. Napangiti ako ng malawak. Okay, sige, hindi ka magsisisi. Tumayo siya at kinuha ang susi ng sasakyan. Kung ganon, ikaw nang bahala sa menu. Napangiti ako ng malawak. Naku, sigurado akong magugustuhan yung lulutuin ko. Habang magkasabay kaming naglalakad palabas ng opisina, ay hindi ko napigilang mapangiti. Hindi alam ni Zion na ang simpleng hapunang yon ay paraan ko para iparamdam sa kanya na hindi niya kailangang harapin ng mag-isa ang lahat ng bigat na pasan niya. Halos 30 minutong biyahe namin bago makarating sa apartment building na inuupahan ko. Hindi to kasing laki ng mga condominium na nakasanayan marahil ni Zion, pero maayos ang lugar at tahimik ang paligid. Pagkaparada niya ng sasakyan, ay napatingin siya sa 4 na palapag na apartment building. Dito ka nakatira? Tumango ako. Opo,
3 taon na rin akong umuupa rito. Maliit lang ang unit pero sapat naman para sa akin. Mas gusto ko kasi yung tahimik ang paligid kesa sa magandang ang building pero hindi naman ako makapagpahinga. Yung sahod ko, pinadadalhan ko na lang ang mga kapatid ko sa probinsya. Magkasabay kaming umakyat sa ika-3 palapag. Pagkabukas ko ng pinto, ay agad kong binuksan ng ilaw. Pasok ka. Marahan siyang pumasok at dahan-dahang inilibot ang tingin sa buong unit. Simple lamang ang apartment ko. May maliit na sala, isang lumang sofa, isang bookshelf na puno ng mga marketing at business books, ilang paso ng halaman sa tabi ng bintana, at isang maliit na dining table na kasya lang ang 4 na tao. Sa dingding ay may mga larawan naming magkakapatid at ng mga magulang namin noong nabubuhay pa sila. Napansin kong matagal siyang nakatingin sa isang family picture namin. Lumang picture pa yan. High school pa lang ako nung kinuna namin yan. Halatang masayang pamilya nyo. Oo, hindi man kami mayaman pero masaya naman kami noon. Maya-maya'y ibinaba niya ang tingin sa maliit na kusina. Tulungan na kita. Mabilis akong umiling. Wag na, umupo ka lang dyan dahil ikaw ang bisita ko. Hindi ako sanay na walang ginagawa habang may ibang nagtatrabaho. Sir Zion, sa opisina, CEO ka. Pero sa kusina ko, ako ang masusunod. Napailing siya habang natatawa. Talagang may sarili kang rules. Syempre naman. Tinuro ko ang maliit na dining table. Maupo ka muna dyan. Kung gusto mo, pwede kayong manood ng TV o kaya tingnan niyo yung mga libro ko habang nagluluto ako. Tumango siya't naupo. Binuksan ko ang refrigerator at inilabas ang mga sangkap. Napansin niyang may karne ng baboy. Anong lulutuin mo? Kalderetang baboy po. Napataas ang kilay niya. Marunong kang magluto nun? Lumingon ako sa kanya't napangiti. Sir, huwag mo namang maliitin ang isang probinsyana. Hindi ko naman minamaliit. Hintayin mo na lang. Kapag hindi niyo nagustuhan ang luto ko, lilibre ko kayo ng lunch bukas. Aba, may pustahan pa. Oo naman po. Habang hinihiwa ko ang mga sangkap ay tuloy-tuloy ang kwentuhan namin. Sir, curious lang ako. Marunong ba kayong magluto? Napailing siya. Hindi. Kahit fried egg? Nasusunog kahit pritong itlog, kahit hotdog. Malakas akong tumawa. Talaga? Grabe naman. Isang beses kong sinubukang magluto ng college ako. Umusok ang buong kitchen. Grabe naman, ang hirap paniwalaan na isang successful businessman talo ng pritong itlog. Totoo yun, pero ayos lang. Kaya pala puro restaurant ang kinakainan nyo eh. At puro trabaho rin ang dahilan. Alam mo, hindi pwedeng habang buhay kayong ganyan. Kahit gaano kayaman ng isang tao, kapag pinabayaan niyang katawan niya, babagsak din siya balang araw. Napansin kong natahimik siya. Kaya agad kong dinagdagan ang sinabi ko. Huwag mong isiping nakikialam ako ah. Nagwo-worry lang talaga ako sa'yo. Tipid siyang ngumiti. Salamat sa pag-aalala. Makalipas ang halos 1 oras ay natapos ko rin ang pagluluto. Inilapag ko ang malaking mangkok ng kalderetang baboy sa gitna ng mesa, kasama ang mainit na kanin. Sir, tikman niyo na. Kumuha siya ng kutsara at marahang sumandok. Tahimik siyang ngumunguya. Ako naman nakatitig lang sa kanya. Huwag niyong sabihing maalat. Hindi siya sumagot kaya't mas lalo akong kinabahan. Huwag niyo ring sabihing matigas ang karne. Hindi pa rin siya nagsasalita. Napabuntong hininga na lang ako. Naku, pangit yata talagang luto ko ah. Bigla siyang napailing. Hindi. Bakit ang tahimik mo? Inilapag niya ang kutsara at tumingin sa akin. Sa dami ng business dinners, 5-star hotels, at mamahaling restaurant na nakainan ko sa iba't ibang bansa, matagal na simula nung huli akong nakakain ng ganitong klase ng pagkain. Napakurap ako. Hindi masarap? Napangiti siya. Hindi. Lalong nalungkot ang mukha ko. Sir naman. Hindi, dahil sobrang sarap. Grabeng sarap ng luto mo. Ano po?
Mas masarap to kesa inaasahan ko. Ang sarap. Grabe, ang lambot ng karne. Hindi ko napigilang mapangiti. Sumandok ulit siya. Alam mo kung ano pinakagusto ko rito? Ano po yun? Hindi lang masarap ang pagkain. Kundi, pakiramdam ko, bahay ang kinakainan ko. Basta, alam mo yung parang feel at home ako ngayon? Hindi ko napigilang kiligin sa sinabi niya. Pakiramdam ko, uminit ng sobrang pisngi ko. Kasabay nito ang pagwawala ng puso ko. Nakangiti akong pinagmamasdan siyang ganadong-ganadong kumakain. Zion's point of view. Dumating na rin ang araw na matagal ko nang pinaghahandaan. 5:00 pa lamang ng umaga, nasa ospital na ako. Tahimik ang buong palapag habang isa-isang dumaraan ang mga nurse at doktor upang ihanda ang lahat para sa operasyon. Ilang buwan kong pinagdaanan ng iba't ibang laboratory tests, compatibility examinations, at medical evaluations. Ngayon ay wala na akong ibang magagawa kung hindi ang ipagkatiwala ang lahat sa Diyos at sa mga doktor. Nakaupo ako sa kama habang nakasuot na ng hospital gown nang bumukas ang pinto. Pumasok ang nakababatang kapatid kong si Diego na nakaupo sa wheelchair. Kahit halatang nangihina siya dahil sa matagal na niyang sakit, ay pinilit pa rin niyang ngumiti. Kuya, pwede ba kitang makausap sandali? Halika. Inilapit ng nurse ang wheelchair niya sa tabi ng kama ko bago kami iniwang magkwentuhan. Ilang segundo muna kaming nagtinginan pagkatapos ay bigla siyang yumuko. Kuya, pasensya ka na. Bakit ka humihingi ng tawad? Dahil sa akin, ikaw pang kailangang maoperahan. Ilang buwan ka nang pabalik-balik sa ospital. Halos hindi ka na nga nagpapahinga at alam kong sobrang dami mo ring iniwang trabaho sa kumpanya. Minsan, naiisip ko na sana hindi na lang ako nagkasakit kesa ikaw pang nagsasakripisyo ng ganito. Napabuntong hininga ako bago marahang hinawakan ng balikat niya. Diego, ilang beses na ba nating napag-usapan yan? Ikaw ang kapatid ko. Kung may pagkakataon akong mailigtas ka, bakit hindi ko gagawin yun? Hindi ko kailanman iisipin na pabigat ka sa buhay ko. Simula nang mawala sila mama at papa, ipinangako ko sa sarili kong aalagaan kita. Kaya wag na wag mong sasabihing mas mabuti pang ikaw na lang ang mawala dahil hindi ko kayang marinig yan. Namumula ang mga mata niya habang nakatingin sa akin. Pero natatakot ako. Ako rin naman. Nagulat siya sa isinagot ko. Natatakot ka rin? Siyempre, tao lang din naman ako. Natatakot akong magkaroon ng komplikasyon ng operasyon. Natatakot akong may mangyaring hindi maganda. Pero, mas natatakot akong mawalan ng kapatid. Kaya kung kailangan kong sumailalim sa operasyong to para mabigyan ka ng pagkakataong mabuhay ng mas matagal, gagawin ko yun ng walang pag-aalinlangan. Tahimik siyang umiyak. Mahigpit kong hinawakan ang kamay niya. Makinig ka sa akin. Kapag natapos ang operasyong to, gusto ko unti-unti kang gumaling. Gusto kong makita kitang bumalik sa pag-aaral. Makahanap ng trabaho at magkaroon ng sarili mong pangarap. Huwag mong sayangin ang pagkakataong ibibigay sa atin ng Diyos. Pangako yan, kuya. Makalipas ang ilang minuto ay dumating na ang mga doktor. Mr. Zion, oras na po. Huminga ako ng malalim bago tumingin muli kay Diego. Magkikita tayo ulit pagkatapos nito, ha? Ngumiti siya kahit nangingilid ang mga luha. Hindi ko alam kung gaano katagal ang operasyon. Pagdilat ko ng mga mata ko, ay puting kisame agad ng recovery room ang bumungad sa akin. Mabigat ang pakiramdam ng katawan ko. Maya-maya, nakita kong nakatayo sa tabi kong doktor. Congratulations, Mr. Zion. Naging matagumpay ang operasyon nyo. Maayos na rin ang lagay ng kapatid nyo at maganda rin ang naging resulta ng transplant. Napapikit ako habang napapabuntong hininga. Salamat, Dok. Ilang araw pa kayo mananatili rito para sa obserbasyon. Tumango ako ng mabagal. Hindi nagtagal ay inilapit ng nurse si Diego sa kwarto ko. Pagkakita pa lang niya sa akin, ay agad nang tumulo ang mga luha niya. Kuya! Ngumiti ako kahit nangihina. Bakit umiiyak ka na naman?
Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Kung hindi dahil sa'yo, baka wala na ako ngayon. Huwag mo kong pasalamatan. Ang pasalamatan mo ay ang Diyos at ang mga doktor. Hindi kuya. Ikaw ang nagbigay sa akin ng pangalawang buhay. Pangako ko sa'yo, iingatan ko ito. Yan lang ang gusto kong marinig. Isang linggong lumipas. Nakalabas na ako ng ospital at pansamantala akong nagpapagaling sa bahay. Araw-araw ay may mga dokumentong ipinapadala mula sa opisina. Pero hindi ko muna pinapansin ang karamihan. Ang sabi ng doktor, kailangan kong magpahinga ng mabuti. Ngunit kahit sinusunod ko ang lahat ng bili nila, may isang bagay na hindi mawala sa isip ko. Si Gianna. Hindi ko alam kung kamusta na siya. Hindi ko rin alam kung napapansin ba niyang matagal na akong wala sa opisina. Ilang beses kong hinawakan ang cellphone ko. Gusto ko sana siyang tawagan. Gusto kong sabihin sa kanyang lahat. Pero sa tuwing pipindutin ko ng pangalan niya, ay bigla akong humihinto. Ayokong mag-alala siya. Ayokong dumating siya rito dahil lang naaawa siya sa akin. Kung may sasabihin man ako sa kanya, gusto kong sabihin yun kapag tuluyan na akong magaling. Ilang araw pang lumipas. Ilang beses kong binuksan ang cellphone ko para tawagan siya. Ilang beses ko ring binasa ang pangalan niya sa contact list. Ngunit sa bawat pagkakataon, ay ibinababa ko rin ang telepono. Wag muna. Bulong ko sa sarili ko. Kapag maayos ng lahat, saka ko sasabihin ng totoo sa kanya. Nang umagang yun ay tahimik akong nagbabasa ng ilang report sa sala nang marinig ko ang doorbell. Lumabas ang kasambahay para buksan ang pinto. Makalipas ang ilang segundo, narinig ko ang pamilyar na boses na matagal ko nang gustong marinig. Magandang umaga po. Nandito ba si Zion? Agad akong napalingon at halos hindi ako makapaniwala nang makita si Gianna na nakatayo sa pintuan habang may hawak na basket ng mga prutas at isang paper bag. Gianna? Napangiti siya ng malawak. Mukhang nagulat ka. Tumayo ako at dahan-dahang lumapit sa kanya. Ano ginagawa mo rito? Pwede ba akong pumasok muna bago ako tanungin ng sandamakmak na tanong? Siyempre naman. Pagpasok niya, inilapag niya ang dala niyang basket sa mesa. Nagdala lang ako ng prutas. Sabi kasi ng doktor na kaibigan ng pinsan ko, kailangan mo raw kumain ng masusustansyang pagkain pagkatapos ng operasyon. Operasyon? Oo. Hindi na ako nakapagsalita. Ilang segundo kaming nagtitigan. Maya-maya, siya na rin ang unang nagsalita. Huwag ka nang magtaka kung paano ko nalaman. Nung araw na dinalaw ko si Darla sa ospital, nakita kita. Nagkataon na nakausap kong isa sa mga nurse at doon ko nalaman ang lahat. Nalaman kong matagal ka nang sumasailalim sa iba't ibang medical test dahil ikaw palang magdodonate ng bahagi ng atay mo para sa kapatid mo. Ibig sabihin, matagal mo nang alam? Oo. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Kasi nire-respeto kong desisyon mo. Kung gusto mong ilihim yon, wala akong karapatang pilitin kang magsalita. Pero gusto kong malaman mo na simula nung araw na nalaman kong katotohanan, mas lalo lang kitang hinangaan. Akala ko nun iniiwasan mo ko dahil nagsisisi ka sa nangyari sa atin. Hindi ko alam na inilalayo mo lang palang sarili mo dahil ayaw mong mangako ng pag-ibig habang hindi mo pa alam kung ano bang mangyayari sa operasyon nyo. Napayuko ako. Tama ka. Gianna, natakot ako. Hindi dahil sa operasyon. Natakot akong mahalin ka ng tuluyan tapos bigla kitang iiwan kung sakaling may mangyaring hindi maganda. Ayokong maranasan mo ulit ang sakit na naranasan mo sa nakaraan. Lumapit siya sa akin. Pero hindi mo ba naisip na mas masakit ang wala akong alam? Zion, hindi ako naghanap ng lalaking perpekto. Ang gusto ko lang isang taong marunong magmahal ng totoo. At sa lahat ng lalaking nakilala ko, ikaw ang pinakamarunong magmahal. Hindi lang para sa akin, kung hindi para rin sa pamilya mo. Unti-unti na ring namumuo ang luha sa mga mata ko. Ngumiti siya bago niya marahang hinawakan ang kamay ko. May isa pa pala akong gustong sabihin. Ano yun? Hindi ko na kayang itago. Mahal kita, Zion. Hindi ko alam kung kailan nagsimula,
Pero habang mas lalo kitang nakikilala, mas lalo kong nararamdaman na ikaw ang lalaking gusto kong makasama habang buhay. Hindi ko hinihinging sagutin mo ako ngayon. Gusto ko lang malaman mo ang totoo. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Mahigpit ko siyang niyakap. Salamat. Nagulat siya. Sa ano? Sa paghihintay. Bahagya akong lumayo upang makita ang mukha niya. Mahal din kita, Gianna. Matagal na. Hindi ko lang sinabi dahil natatakot ako at ang daming nangyayari. Pero ngayon, wala na akong dahilan para itago pa. Napaluha siya habang nakangiti. At sa araw na yon, sa wakas ay pareho na naming inamin ang matagal nang itinatago ng mga puso namin. 1 taon ang lumipas. Marami nang nagbago. Ganap nang gumaling si Diego at nakabalik na sa normal niyang buhay. Ako naman tuluyan nang nakabalik sa trabaho. At higit sa lahat, 1 taon na rin kaming magkasintahan ni Gianna. Nung araw na yun ay niyaya ko siyang magbakasyon sa isang pribadong beach resort. Habang naglalakad kami sa buhanginan, ay nakangiti lang siya habang pinagmamasdan ng paglubog ng araw. Ang ganda pala rito. Ngayon lang ulit ako nakapunta sa beach Kaya gusto kong dito kadalhin. Bakit dito? Hindi mo ba napapansin? Ano? Tahimik. Napatingin siya sa akin at ngumiti. Huminto ako sa paglalakad bago siya nilingon. O bakit? Humugot ako ng malalim na paghinga bago inilabas ang maliit na kahon mula sa bulsa ko. Halos lumuwa ang mga mata niya. Zion! Dahan-dahan akong lumuhod sa harapan niya. Gianna, 1 beses na akong binigyan ng Diyos ng pangalawang pagkakataon kasamang kapatid ko. At 1 beses din niya akong binigyan ng pagkakataong makilala ang babaeng nagbago ng buhay ko. Hindi ko na gustong hintayin pa ang tamang panahon dahil ikaw na mismo ang tamang panahon para sa akin. Binuksan kong maliit na kahon. Naroroon ang isang simpleng diamond ring. Gianna, pakakasalan mo ba ako? Tuluyan ang bumuhos sa mga luha niya. Paulit-ulit siyang tumango. Oo, syempre oo. Pakakasalan kita. Isinuot ko ang singsing sa daliri niya bago ako tumayo at mahigpit siyang niyakap. Habang unti-unting lumulubog ang araw sa dagat, ay pareho kaming nakangiti. Minsan ay nagsimula ang lahat sa isang gabing puno ng sakit, pagkabigo at luha. Ngunit pinatunayan ng tadhana na kahit ang isang pagkakamaling hindi nila inaasahan, maaari pa ring maging simula ng isang pag-ibig na magtatagal habang buhay. Wakas!